Naranasan mo na bang ipagkumpara dahil mas maganda ang trabaho ng iba? O kaya naman ay naranasan mo na bang maliitin dahil simple lamang ang iyong trabaho? Halina at pakinggan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Handang-handa na si Travis para sa dadaluhan reunion party ng kanilang batch noong high school. Nakasuot lamang siya ng hindi naman ganoon kagarang damit dahil mas komportable siya sa mga ganitong kasuotan kaysa sa mga pormahang pangmayaman. Ganoon pa man, lumilitaw pa rin naman ang kanyang kakasigan sa ganoong estilo. Nagpaalam siya sa kanyang nobya na siya ay aalis na. Binilinan niya ang kanyang mga tauhan na asikasuhin ng maigi ang kanilang printing shop dahil nga baka gabihin siya ng uwi. Nakarating si Travis sa venue ng kanilang reunion ng eksakto sa oras ng kanilang usapan. Ngunit marami ng mga tao ang naroon. Hinanap niya ang pwesto ng kanilang section noong sila'y 4th year high school at nagsimulang kausapin at batiin ang kanyang dating mga kaklase na halos kumpleto ng naroon. "Ikaw na ba yan, Travis?" Tila mangang sabi ng isa sa kanilang mga kaklaseng babae. Si Laika na noon ay kaniyang tinangkang ligawan, ngunit hindi pa man siya nag-uumpisa ay agad siyang tinanggihan. Nakangiti lamang na tumango ang binata. Masayang nagbalik tanaw sa kanilang mga nakaraan ang magkakaklase. Iyon nga lang ay hindi maiwasan ng iba sa mga ito na magpayabangan sa kalagitnaan ng kanilang usapan. Hindi man gusto ni Travis ang nagiging takbo ng kanilang usapan at mga paksang sinisimulang buksan ng kaniyang mga dating kaibigan at kaeskwela ay wala na siyang nagawa kundi ang sakyan na lamang ang mga ito. Wala naman siyang pagpipilian dahil kung hindi ay ma-out of place lamang siya sa kanilang reunion. "Travis, ikaw naman na magkwento ngayon sa amin. Ano na ba ang karir mo ngayon? Kumusta ang love life mo? May asawa ka na ba?" Tanong ng isang dati niyang naging kaklase. Si Sandro na noon ay madalas niyang katunggali sa halos lahat ng aspeto ng kanilang pag-aaral. Sa patalinuhan man o sa pagalingan sa iba't ibang bagay ay palagi na lamang siya nitong ginugustong pantayan na hindi naman ito madalas magawa dahil lagi itong itinatanghal na pangalawa lamang sa kaniya. "Isa akong animator." Nakangiting sagot naman ni Travis. Proud naman kasi siya sa kanyang napiling karir dahil iyon ang kanyang dream job noon pa. "Ano ka mo?" Tilang natatawa namang ani ni Sandro sa kaniya. "Animator? Ibig sabihin mo nagdodrawing ka para kumita?" Tanong pa nito. Parang ganoon na nga. Muli ay maayos pa ring sagot ni Travis. Ngunit nawala ang bahid ng ngiti sa kanyang labi nang biglang tumawa ng nakakainsulto si Sandro. "Bakit naman yan na napili mong trabaho, Travis? Ikaw ang pinakamatalino sa batch natin noon, hindi ba? Tapos sa ganyan ka lang pala mapupunta?" Dagdag pang iinsulto nito sa kaniya. Dahil doon, maging ang iba nilang mga kasama sa mesang iyon ay natatawa na rin. Sinikap ni Travis na huwag mapikon sa inaasta ng dati niyang kaklase. "Bakit? Anong masama sa trabaho ko?" Nakangiti niyang tanong. "Mababa ang kitaan yan, hindi ba? Akala ko pa naman, katulad namin ay makakakuha ka man lang na magandang trabaho na may mataas na posisyon kahit papaano. Tingnan mo ako, manager na ako sa isang kumpanya. Maganda ang sahod, kaya ang mga anak ko sa private school nag-aaral at maganda ang buhay nila." Muli ay pagmamayabang ni Sandro. Ngayon ay si Travis naman ang biglang ngumiti. "Maayos naman ang kita ko eh. Isa pa, wala pa naman akong anak so..." Biglang pinutol ni Sandro sa sasabihin niya pa sana. "Huhulaan ko, wala ka ring girlfriend ano?" Pagkatapos ay bigla itong humalakhak ulit ng malakas. "Wait!" Biglang sumingit sa usapan ang dalagang si Laika. "Nakita ko ang pangalan ni Travis ngayon lang sa isang article kung saan binibigyang pagkilala ang lahat ng animators ng isa sa pinakasikat na animation company sa mundo. Sinasabi rito na dahil sa katatapos lang na movie na kanilang inilabas ay kumita sila ng ilang milyon dolyar.
Pagsisiwalat ni Laika, nagulat na gulat. Bigla napatahimik ang kaninang humahagalpak na si Sandro. Doon ay napangiti ng muli si Travis. Yes, tama ka. Isa nga ako sa kanila. Alam nyo, wala naman dapat akong ikahiya sa trabaho ko dahil sa pamamagitan nito ay napagtapos ko ang lahat ng mga kapatid ko. Bukod doon, nakabili na rin ako ng sarili kong bahay at lupa at nakapagpundar na ng sarili kong mga negosyo. Isa pa, pinaghandaan talaga namin ng partner ko ang magiging kinabukasan namin para sa mga magiging anak namin. Pero this year ay plano naming magpakasal ulit. Pero ngayon ay dito na sa bansa. Nabigla ang lahat sa sinabi ni Travis. Hindi nila inaasahan na magiging tanyag at sikat na animator ang kaklase nila. Halos wala na silang masabi. Lahat sila ay natahimik habang si Sandro ay halos lamunin na ng lupa sa sobrang kahihiyan at panliliit. Sa ating buhay, dapat tayong matutong makibagay. Huwag natin silipin ang mga bagay na ginagawa ng iba, lalo na at wala naman itong masamang na idudulot sa ibang tao. Dapat tayong magpakumbaba kahit na umaangat tayo sa buhay at manatiling tapat sa kapwa. Hindi porket nagkakaroon ka ng kaunti ay mangmamaliit ka na. Kung may nangangailangan man ay dapat huwag mo silang maliitin, kundi sila ay iyong tulungan. Tandaan natin na ang mapagmataas ay ibinababa, ngunit ang mapagkumbaba ay siyang itinataas. Maaaring mahirap ang buhay natin sa ngayon, pero lagi kang magtiwala sa Diyos na may maganda siyang ibibigay bukas. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa istoryang ito. Sana ay nabigyan kayo nito ng isang magandang aral sa buhay. Sana ay suportahan niyo pa po ako. Please like, share, and subscribe, and click the notification bell para sa mga susunod ko pang mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless us all.